Kaya ang ibig sabihin po nito ay mga mabubuting ugali. Lugatan lang po sa inyong isip ha. Ang good practices po ay mabubuting ugali, tamang gawain, at mga bagay na dapat natin inuulit-ulit at isinasabuhay araw-araw. Yan. Hindi po lamang ito ginagawa kapag nasa simbahan o kapag may nakakakita sa atin. Ang tunay na good practice ay nakikita sa ating buhay kahit po tayo ay nasa bahay, nasa paaralan, nasa trabaho, nasa komunidad, o kahit po sa ating pakikitungo sa social media. Kasama po yun. Pakikitungo sa social media. Bilang mga Kristiyano Adventista, tayo po ay tinawag ng Diyos na maging ilaw sa mundo. Sabi sa Matthew 5:16, lumiwanag na kayo ng inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin nila ang inyong amang nasa langit. Malagang pansinin mga kapatid na ang mabubuting gawa po ay hindi para tayo ay purihin. Ay, alam niyo yan si Sister Tabet, ang bait-bait niyan. Ayan si Brother El, pero ang galing-galing niyang magmensahe. Ayan si Pastor Italia. Ay nako, napaka-down to earth na tao. Hindi po tayo ang dapat na maluwalhati. Kundi, ang Panginoon po. Ang layunin ng mabuting buhay po ay upang ang Diyos ay maluwalhati. At kapag ang tanong po ngayong umaga ay, anong klaseng halimbawa ang nakikita ng ibang tao sa ating buhay? Kamusta po kaya ang tingin ng ibang tao sa ating buhay? 5 good practices lang po ang aking babahagi para mabilis. Kasi pag mahaba ang mensahe, ano nga yan ito? Pag mahaba ang mensahe, nakuboring na ang mga babamati, gusto na maglayas. Isa po ang gusto ganyan, pag ang haba-haba ng message, tapos ay kapilaw-pilaw lang itong buto na. Hindi ka naman yun. Hindi na ang motor mo. Ya na? Pwede ang Ha? hindi pwede ang igwa ba pamerinda sa mga driver ya. Mama mo. Ay ba kaya ko, ma'am? Malagat? Masayuran tayo na pag sa tingkaw na na. Oo. Pakakaon na lang. Kami rin dahil malapit ang tindahan dito ditong tindahan ang Kulareho. Kada yung kayo dito pa. Yan ang malapit. Abi kayo mamotor ako? Malagat na. Malagat-lagat na? Gintawan na namin sinapay lang. Ay sige. Ang unang practice po ay ang pagkakaroon ng personal na ugnayan sa Diyos. Dito po particular yung ating mga kapatid na born again. Particular sila dun sa tinatawag na relationship with God. Hindi ko lang alam kung ang klase ng relationship. Hindi po sapat na nakakarinig lamang tayo ng sermon tuwing Sabat. Hindi sapat na umattend lang tayo ng Sabbath school. Mahalaga po na mayroon tayong sariling panahon para manalangin at magbasa ng salita ng Diyos. Sabayay na. Ako yung mga kapatid medyo matanda-tanda na may dala-dala. Paglagat na magsimula. Kita nila sa iba. Ay, hindi na ako makita. Kabasa ng mga intake na letra ng Bible. Ano yung ginagawa ko? Tinatawag ko na ang mga karanasan. Damo na nagpasimba ko. Damo na nagpasimba. Pag binasa na sa akin yung paliwanagan. Kung kinasalit-salitan ko na sila ng tatlo, sila, si ate, sila, inis-inis, sa gabi. Para lang makabati ako ng salita ng Diyos. So, merong mga paraan mga kapatid. Kalabot ng Oo. agad ng pangarap. Kada 3 kabulan. Pero, pwede pa rin Kada 3 kabulan. pag may magbasa sa inyo, Sunod na bulan, 3 kabulan dito naman sa kung lang umaga. ikaw ang makapatid, duwa na ako kung duwa ka muna nagbabasa. Sabi ko sa awit 119-105, ang salita ko ay ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Ibig sabihin, ang Bible po mga kapatid ay nabibigay sa atin ng gabay. Kapag madilim ang ating mga isip, madilim ba yung isip? Doon tanang kami sa ulo. Ang tagiyan ng Dota ng church. Sa kurugin. Yari.
Yung may-ari ng lupa ng church. Ang rooming. Pinapaalala ko na yung mensahe na pinaprepara ko. Para gawin sa akin. Meron ditong part na talagang ambay ko, Lord, salamat kay Guhit Kagin. Nag-istorya ka din sa ako. Kapag madilim ko ang ating isip, kapag hindi natin alam ang ating gagawin, kapag marami tayong tukso na hinaharap, may mga problema at maraming desisyong gagawin sa buhay, ang salita po ng Diyos ang nagsisilbing ilaw. Makikita po natin ito sa buhay ni Daniel, no? Si Daniel ay dinala sa Babylonia, alam natin ang kanyang kwento, sa lugar na malayo, no? Sa bayan na punong-puno na Boss, happy Sabbath, boss. Sa kanyang Ari na si Boss Ron, no? Ngunit kahit po malayo sa Jerusalem itong pinagdalan kay Daniel, hindi po siya lumayo sa Diyos. Anong inuman niya dito? Nagarasay gihapon siya 3 times a day. Bisan may banta, bisan may panganin. Kasi nung time niya, pinagbawal na manalangin sa ibang Diyos. Pero ang inuman ni Daniel, ito ba siya angad? Okay na magkasitangan para sa Diyos. Nagarasay gihapon siya. Ay, ang tanong ko sa atin ay, kung si Daniel po ay naging tapat sa panalangin, kahit may panganib, tayo po kaya na malaya. Malaya tayong manalangin, nagagawa po po natin manalangin kagaya ni Daniel. Dadasay na ba yan? Hindi tayo sabihin. Umaga, pag makaon, tanghali, pag makaon, gabi, pag makaon. Bukod po ito ang ginapangayo na dasay kag-ugnayan na dapat tumalon ng isang Kristiyanong Adventista. Minsan po ang isang tao abala sa trabaho, abala sa gawaing bahay, abala sa cellphone, abala sa social media, abala sa maraming responsibilidad. Pero kung gusto mo talaga ng tao na maging mabuting halimbawa, ay kailangan kong magsimula sa